You're still on GSIS Members Hour at pinag-uusapan po natin kanina bago po mag-break ang personal accident insurance. Kasama po rin po natin si Mr. Marco Antonio. So Marco, balikan natin yung personal accident na binanggit natin kanina. Maaari mo bang i-explain kung kailan ka nako-cover ng, halimbawa nag-apply ka ng personal accident, would that cover, halimbawa, paano kung umalis ka bigla ng Pilipinas? Well, yan ang kagandahan ng ating personal accident. Even if you are outside of the country, You're covered. ka pa rin. Okay. So, Kahit na hindi... siguro nasa himpapawid ka nakasakay ka sa aeroplano. So, ang effect ba nito, immediate? Halimbawa, nagpunta ka dito sa GSIS, nag-apply ka, tapos sinamampalad, na-aksidente ka, hours later. Yes. So, that will take effect na. Yes, as You soon can as we receive that application, you are deemed covered. Kahit na Okay. wala pa yung premium payment mo, Or, covered ka basta naman. So, at Basta point of na-receive na. application or Yes. upon receipt of application, Yes. talagang Galing, no? So, na-mention mo kahit nasa himpapawid ka? Yes. Paliwanag. Wag lang ikaw Sakay yung ka sa aeroplano. Wag lang ganun. ikaw yung nagpapalipad ng aeroplano. Ayun. Wag lang na ikaw yung piloto. Basta pasahero ka as Basta a pasahero passenger. ka. Paano kung crew ka naman ng aeroplano? Na like kung FA ka, kung flight attendant flight ka. Ang sabi lang naman kasi natin dyan sa policy natin, wag ikaw yung piloto. No? Wag ikaw yung piloto. Okay. Oo. Basta pasahero ka. Kasi accident ang pinag-uusapan natin. So, ano-ano ba yung grounds? So, how do we define ang aksidente? Well, aksidente. No? Oo. Ito yung mga hindi inaasahan na bigla ang pangyayari sa bawat individual. No? Marami yan no? Pwedeng mangyari yan sa labas ng naglalakad ka, pwede sakali, o pwedeng bumabiyahe ka. No? Oo. Yan yung mga aksidente. Basta yan ay biglaan at hindi sinasadya. Oo. No? At walang ibang proximate cause. No? Kasi merong ibang mga na-aksidente, pero meron pa ibang dahilan. Yan ang hindi yung covered yun. Okay. So halimbawa, na tsunami. O halimbawa, nabagsakan ng pader. Ayan. Covered yan. Covered po yan. Like one of our executives in Quezon City, very familiar to, close friend natin to. Siya ay na-aksidente. Sila pa naman yung proponent na magkaroon ng coverage ang ating mga kaibigan sa Quezon City. Tapos siya mismo yung na-aksidente. Kaya when he was filing his claim, natatawa siya. Sabi niya, ako pa naman yung proponent. Ako yung nauna. Oo, yun ang talagang... pinagtatawa na rin, pero yun ang magandang Yes, example. Yes, Oo, kasi yes, nga, as I said before, di ba talagang peace of mind. Kumbaga, kaya mong harapin kahit ano mangyari sa'yo. Hindi ka pasanin kasi meron kang kukunin, bubunutin, para Kaya to nga, pay, maganda to kasi shoulder. minsan, yung ating mga members, they look at it as an expense on their part pag nagbayad sila. they should And sometimes, pag na-receive nila yung policy, they look at it as just an ordinary paper. No? Pero sinasabi nga namin, that paper will come alive later on and it will replace Appreciate whatever mo loss pag of talagang income na may Correct, encounter. oo. May instance ba, Marco, na itong personal accident, pwedeng ma-deny ang claim niya or ano? Well, meron din naman. Kaya nga Oo, ano sinasabi naman yung natin. exclusion? Kung maraming tumatawag sa atin dyan, even dati, na tinatawag, namatay daw o may nangyari. Pero hindi naman, sabi nga, accident ang cause. Yeah. Hindi natin pwedeng bayaran yan. Okay. Dahil ang kino-cover natin ay personal accident. Meron din naman mga accident na hindi natin pwedeng bayaran dahil meron iba pang cause, hindi proximate cause yung aksidente kung ba't sila nasaktan. Example nun, ano yung lagi natin sinasabi? Let's say, halimbawa, yung proximate cause. Yes, halimbawa, meron nag-drive. All of the sudden, inatake siya while driving. Tapos, syempre, nawala na siya ng control, na-aksidente siya. So, hindi talaga aksidente yung cause ng kanyang pagkamatay o nangyayari. Meron pang underlying cause, which is the heart attack. Like, inabot siya o nagkaroon ng headache bigla. No? Yung mga ganon, hindi natin basta i-cover yun. And it will pass through our claims department. Titignan naman natin yan kung yan ay compensable or not. Alam mo, summer ngayon, maraming bata na nasa kali. May instances na may mga nakakagat dyan ng aso. Would that be covered? Yes, oo. Sa ating kontrata pa lang, pag pirma mo pa lang, nakalagay na ron, covered yung mga dog bites.
medyo may kamahalan ang treatment nito, di ba? Yes, oo. So, tetanus ayun, injection. covered. Covered the yun, whole extent. no? So, Bibigyan mo, ilang beses kang babalik sa, iba, sa Ang sakit San nun, di ba? oo. Masakit pa nun, no? Oo. Ang masakit doon, nasaktan ka na, masakit pa yan sa ating mga bulsa. Correct. Especially ngayon, tumataas yung mga out-of-pocket expenses because of the hospitalization. Pero kung meron kang personal accident insurance, yung mga ganitong bagay, masakit lang yung sa katawan, pero at least sa bulsa hindi. Oo naman. Ang tanong ko, yung halimbawa, may mga napapanood kang sa mga pelikula, di ba? Paano ang investigation part ng ano? Paano mo how na-establish do yung we facts, now no? make a determination on whether itong nagkiklaim na ito ay totoo bang aksidente o fabricated lang? So, meron ba tayong team of investigators dyan? Paano Yes, bang ano meron. natin? At the same time, may mga requirements kasi silang kailangan isupply sa atin, ibigay, no? Para mapatunayan nga na ito ay accident. Unang-una, kung accident yan, kailangan niya may mga incident report, no? Kung yan ay na-aksidente sa labas, sakali, kailangan niya mayroon kang police report. No? Kailangan malinaw. At the same time, syempre, meron tayong mga claims personnel, no? Sa property, meron tayong mga adjusters na tinatawag. Sila yung nag-investigate yan. And they have some set of rules on how to find out kung ito ba ay talagang totoong caused by an accident or other instances. Pag na-aksidente, di ba, minsan iba-iba yung extent ng pinsala sa tao. Meron din ba tayong table na nagdi-differentiate ng kung magkano yung ibabayad natin? Halimbawa, ay nagalusan lang o naputulan ng daliri. May difference ba yon? Yes, so sabi nga not all accidents leads to death. Hindi naman Meron lang mga partial losses, Yes, di ba? oo. Meron tayong mga table of schedules dyan para sa ganyan. Kung na ikaw ay, bawa, you lost one hand, no? 50% of the total sum insured will be paid to you. Pero kung dalawa, syempre total na yan. That is considered total loss. Considered total. And the whole sum insured will be paid. At meron So, tayong parang death claim na lumalabas pag ganun. Tapos per finger, may mga 10% of the sum insured. Yeah, No? okay. Iba-iba yan, no? Oo. Para kang china-chop-chop. This is on top of the PTD na under our charter. Yes, No? Kasi, di ba, one finger, one arm. Iba pa yun. Oo, iba pa yung Kasi ito, binayaran nila itong premium nito. Oo. Okay. So, ano naman yung tinatawag na direct losses? Well, direct losses, ito yan, yan yung mga losses na direkta doon sa tao mismo. Let's say, ako ay na-aksidente, nabalian, loss sa akin yun. Yun yung direct loss na tinatawag, no? Like sa sasakyan, yung mismong nasirang sasakyan, direct loss, tinamaan, di ba? Sa bahay, pagka yan ay nasunog, direct loss na tinatawag. Ang counterpart nun yung isa, yung indirect loss. Sa personal accident, syempre, dahil ikaw ay nabundol, na-aksidente, meron kang direct loss. Pero hindi ka nakakapasok ngayon sa trabaho mo. At later on, nagkaroon ka na ng leave of absence without pay, hindi ka nababayaran. That's the indirect loss. Kasi merong loss of income. Yeah. Di ba? Sa motor vehicle naman, kaya kung wala kang magamit na sasakyan, nagre-rent ka ngayon ng sasakyan para mag-travel sa pupuntahan mo, that's another indirect loss. Sa bahay naman, kung ikaw ay nasunugan, ngayon na kinakailangan mong umupa ng bahay dahil wala kang matitiran, again, consequential loss yan. Yan yung indirect loss. Kung ninakawan ka ng bahay? Ay, Hindi pa Ninakawan ng bahay mo. yung bahay mo, Marco. Well, that depends again. Kung ang coverage mo kasi ay fire and lightning lang sa bahay mo at ninakawan ka, syempre hindi natin maiko-cover yun. Kasi fire and lightning lang yung coverage ng bahay mo no? Then, pagka meron gusto mo makover ang bahay mo ng iba't ibang klaseng perils pa, no? Let's say you want to include even other na maaring sakuna o maaring pangyayari, pwede kang kumuha pa ng additional perils. So pwede May allied allied. perils. Pwede Ano yun. naman Very itong nice. iba-iba pang perils na pwede ipa-cover? Ano-anong allied? Okay, Bukod lahat, sa right? manakawan ka. O right now, usong-uso ngayon, yung full earthquake na tinatawag. Almost almost all government agencies right now are getting full earthquake, pati yung mga individuals only. Kasi bakit? Uso raw kasi yung earthquake ngayon Kaya kumukuha sila ng full earthquake. The other... Na-highlight kasi yung fault no? yung West Valley fault, di ba? Others naman, kumukuha sila ng typhoon flood coverage kasi tingin nila na maaring bahain yung kanilang lugar. Yes. So, kumukuha sila ng typhoon flood. Hindi lang bahay ito, pwede rin nila ipa-cover even the contents of their house. Kasi pag nasunog yung bahay, hindi lang naman yung bahay ang may halaga pati yung laman, di ba?
yun, i-cover natin yun. Ang dami Pwede. pala. Ang daming pwede. Oo, ang dami talaga. So, walang limitation? Wala naman. So, kung hanggat kaya ng ating miyembro or sino man no, na interested na gusto mag-apply, pwede. Yes. Sige, ano lang tayo. Tanggap tayo ng tanggap. Very minimal lang naman ang cost, sabi ko. Ang valuation naman ng pinapa-cover nating property, wala bang limit ito? Paano natin dinidetermine yung premium na ibinabayad against dun sa value ng property? Okay, meron tayong zoning na tinatawag. Zoning. Zone 1, Zone 2. Here in Metro Manila, Zone 1 tayo. No? Sa Metro Manila, napakamura lang. So, ibig sabihin ng Zone 1, mas mababa ang mas mababang premium. Kasi, less siguro yung siyempre, pag hindi ko naman I'm not looking down dun sa mga nasa probinsya. No? Pero siyempre, pag nasa mga city ka, Metro Manila, Metro Cebu, yung mga ganyan, yung mga bahay natin dyan ay mas kumpleto ng mga firefighting equipment, even the properties. At the same time, mas accessible yung ating mga fire departments, di ba? Mas malapit. Mas malapit. Kaya mas mababa yung premium natin na binabayaran. Actually, sa 1 million, they just need to pay around 640 pesos. 1 year for 1 million, no? That's for fire and may For allied fire and lightning, wala ka pang alay nun. Pero again, as I've said, very minimal yung ating mga additional perils. Ayun. O di sige, we're taking a break momentarily, at pinag-uusapan, for our viewers, to our viewers who just tuned in, ang pinag-uusapan po namin yung isang aspeto ng inyong pension fund. Ito po yung binibigay namin na general insurance or non-life insurance coverage. At syempre, non-life, yung mga property po ninyo, no? Tapos yung iba pang hazards na maaari ninyong ma-encounter na habang buhay pa tayo, no? Fire, earthquake, yung mga ganun, flash floods. So, ako, ako, very interested ako. At napakagaling po ni Marco, yung amin pong resource person, ngayong gabi sa pagpapaliwanag, at talagang nabibigyan niya ng focus, no, kung ano ba itong topic natin. So, talagang importante po, gaya nga, paulit-ulit sinasabi ko, ang talagang binibigay natin for a minimal fee ay peace of mind. At ito po talaga ay priceless, sa totoo lang. Hindi po natin to mabibigyan ng katumbasan ng pera, no? So, magbabalik pa po ang GSIS Members Hour. Kami po ni Bo, kasama po namin si Mr. Marco Antonio. Ang topic po natin ngayong gabi, general insurance coverage na ino-offer po ng GSIS. Huwag po kayong aalis, magbabalik po kami. Okay. Ang mga wais na tao, sigurista. Kaya silang madalas na kumukuha ng insurance para maprotektahan ang kanilang buhay, bahay at ari-arian. Kanina pinag-uusapan natin ang personal accident insurance, ang pansariling kapakanan ng ating mga individual na members, ang pinangangalagaan natin dito. Alamin naman natin, Marco, meron pa tayong tinatawag na iba't ibang policies under yung G-Care plan ng GSIS. Sa G-Care plan, sabi nga kanina, andyan yung personal accident. At bukod doon, meron tayong tinatawag na motor vehicle insurance sa G-Care. Kaya yung auto shield na tinatawag natin under G-Care. No? Oh yes, Marco, ano naman nitong motor vehicle insurance na to? Well, from the word itself, no? Ito yung motor vehicle insurance. Ito yung insurance, pasiguro para sa ating mga sasakyan na ginagamit. Whether it be sasakyan mo, sasakyan ng kapatid mo, o sasakyan ng anak mo, ng parents mo, pwede natin i-cover under the G-Care plan of GSIS. So ako, halimbawa, bumili ako ng sasakyan, di ba automatic yun, ini-insure nila. Pero sa GSIS ba, nung halimbawa, bumili ako sa Pasong Tamo ng bagong sasakyan ko, meron na akong, binibigyan na nila ako ng insurance pero hindi ko alam kung under GSIS yun. Pwede bang pagkabili mo pa lang, sa GSIS na nila kagad paano nyo ba ini-encourage yung mga dealers na ipasok yun sa GSIS? Baka magalit sa akin ng mga dealers. Pero meron silang siyempre rule nila na kailangan pag sa amin mo kinuha yan, sila mag-i-insure. But if you insist, pag pinilit mo talaga, Pwede. kasi nagawa ko yan nagawa ko yan, pwede naman. Kasi nga, malinaw naman na napakababa ng premium dito. Ba't mo naman ako bibigyan ng offer na mas mataas at pipilitin mo kung tanggapin yung mas mataas? Hindi pwede. At pwede mong ipilit yun sa GSIS mo kukunin. Actually, marami tayong bagong sasakyan na ini-insure dito sa GSIS. Mark, naalala ko very recently itong Undoy, maraming sasakyan na nalubog and hindi lahat ng
ng kampanting tao na may insurance cover ako kasi bago tong sasakyan ko. They found out later on na, oops, ayaw bayaran ng insurance company. Ang GSIS ba may cover ang sasakyan natin against yung ganong type ng flood? Paano yun? Yung mga naundoy? Yes. Alam mo, but salamat na rin at binago yan. Ano? Kasi dati sabi nila acts of God eh. Ngayon, acts of nature na. Meron tayong tinatawag na acts of nature. Naka-built-in yan sa ating motor vehicle insurance. Unlike sa private sector, binibili mo yan. May additional cost on your part. Binibili mo yan. Dito sa atin, hindi automatic yan. Meron tayong acts of nature. Now, it will depend sa taong bibili sa atin kung gusto niyang paalis. Pero ang cost ng acts of nature sa atin, very minimal. Magkano siya, Mark? Actually, it's less than 1,000. But if you for buy a year? yes, for a year. If you buy it sa labas, the lowest na check ko is 4,000 pesos, acts of nature. Laking difference, di ba? Okay. So ako, personal ililipat ko yung ko. Gusto ko ilipat na yung insurance ng sasakyan ko, pwede. Pwede. Lipat ko sa GSIS. Pwede. Gaano katagal yung proseso dyan? Yung mabilis lang ang paglipat natin. Napakabilis lang. Kasi nga, nandito na rin naman tayo. At the same time, sabi ko nga, pag na-receive namin ang yung application, deemed covered ka na. Covered ka na kagad ng GSIS. Saka same day yata Sige, bukas. motor insurance policy. Pag-apply nila, bit-bit na nila yon paglabas nila ng GSIS. Going back dun sa acts of nature, Nature. no? Totoo yun, nung naundoy tayo, napakaraming government vehicles na nag-claim. Pero at least, tama ka nilang desisyon. Nakapag-claim sila sa GSIS. In full? Yes, nahirapan nga lang kami noon during the time to really to assist each government employees na ang dami nilang tumatawa. Pero but we were able to meet yung kanilang mga requirements regarding that. Oo, kasi that was something na totally unexpected ng mga tao. Yes, And masaya po tayo dito sa GSIS na during that time, na talagang kalunos-lunos yung dinanas ng mga ating mga kababayan, even personally na experience ng marami sa ating mga empleyado. Ako din, Coach. Yes, ikaw rin nalubog din. Pero yon during that time nung calamity na yon, maagang nakaahon yung mga naka-insure sa ating GSIS. dahil kinover. Kinover. Wala lang arguments. Kasi yung iba, alam ko, may mga kinontes pa, na, di ba? Nagkaroon pa ng argument tungkol dun sa cost ng flood. Yes. Pero tayo, directly natin kinover. No Nahirapan lang questions tayo dahil ang dami nila bigla. Yung volume But, lang. tinuloy natin, kinover natin silang lahat. So lahat ng mga naundoy na adversely affected by undoy, nagpunta dito sa head office. Pero meron tayo nun na ilang sasakyan na hindi kinover. Bakit? Meron tayong ibang agencies na pinaalis nila yung acts of nature. May nangyaring ganon. Sabi nila, hindi namin kailangan yan. Pinaalis nila. Konti lang naman yun. Konti lang yun. Pero later on talaga nagsisisi. Naaalala ko parang it was weeks before Ondoy. Pinaalis nila yung acts of Yes, opo. Nakakalungkot yung pangyayari na yun. Pero, and yet, it was an eye-opener para sa lahat. Na ganun ka-importanting nasasandalan mo ang iyong insurer. Correct. What is 500 pesos Yes. to cover your acts of nature for the whole year, di ba? That's right. So ano yung mga tinatawag na basic sections under the motor vehicle insurance? Meron tatlong basic section yan eh. Yung tinatawag na loss and damage, tapos meron na third-party liability, tapos meron tayong other general coverage, no? Yung loss and damage, ito yung section na tumutukoy doon sa loss and damage, doon mismo sa property na naka-insured. Okay. Yung kotse mismo, sa motor vehicle, yung kotse mismo. No? Pagdating naman doon sa third-party liability, ito naman yung section na tumutukoy ng doon sa mga ating maaring tamaan, maaksidente, no? Sa CTPL, sa tao, sa property damage, para doon sa ating masisira na iba, let's say, ibang sasakyan, o minsan, di lang naman sasakyan na nababangga natin, di ba? Ibang establishment, doon naman tumutukoy yon. Yung other general coverage, ito naman yung tumutukoy other than the two, which is yung passenger, yung unnamed driver, at saka yung mga extended expenses natin ng CTPL, tinatawag na excess bodily injury.